And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang pinakamainit na balita. Kaya pala mga kapatid, hindi po pumalag itong China dito sa isinagawang joint patrol mission ng Pilipinas at Amerika dyan sa may WPS mga kapatid. Kasi pala mga kababayan, may posibilidad po na baka alam na po ng China mga kapatid kung gaano kalakas itong F-35 fighter jets na pinasok po ng bansang Amerika mga kababayan dito sa Pilipinas. Kasi nga mga kapatid, ito palang F-35 fighter jets na ito ng bansang US mga kababayan ay sobrang high-tech po pala nito. To the point mga kapatid na hindi daw po pala ito kayang mahagip ng radar ng kalaban. Kaya siguro hindi pumalag ang China mga kababayan dahil alam na po nila kung ano po ang posibleng sapitin ng kanilang tropa dyan na nandyan ngayon sa WPS mga kapatid. Kung sinubukan nilang bastusin itong isinagawang joint patrol mission mga kababayan ng US Air Force at ng Philippine Air Force dyan sa may West Philippine Sea. Kaya sa bidyong ito mga kapatid, samahan nyo po ako na alamin kung gaano nga ba kalakas itong F-35 fighter jets ng bansang Amerika. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto na mga kababayan, panoorin muna natin ang videong ito at bigyan po natin ng ating sariling opinion. Muling lilipad na magkatuwang ang mga fighter jet ng Philippine Air Force at US Pacific Air Force para sa ikalawang iteration ng Cove Thunder exercise ngayong taon o Cove Thunder 25-2. Mas mataas na antas ng pagsasanay at mas malawak na air at ground military exercise ang isasagawa sa pagitan ng dalawang hukbong himpapawid. Grabe mga kapatid, pataas na po itong kanilang kumbaga palalim pala mga kabayan. Mali palalim na po mga kapatid itong mga exercises na sinasagawa ngayon ng Amerika at Pilipinas. 'Di ba? Kakaiba na po yung kanilang ginagawang mga ngayon mga kababayan, ng mga exercises at mga training. Hindi na po ito yung mga normal lang na mga drills mga kapatid. Ito po ay may mga kababayan may kasama na pong paghahanda talaga mga kapatid sa isang aktual na gera. 'Di ba? At hindi na po basta-basta mga kapatid yung tinuturo ng Amerika dito sa ating tropa. At talagang masasabi ko mga kababayan na medyo malayo-layo na rin ang nararating mga kapatid ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa tulong po yan mga kababayan syempre ng bansang Amerika. Tuloy. We're looking forward to honing those tactics, techniques, and procedures that shape our operational and tactical missions here in the Indo-Pacific. We're looking forward to learning about each other's backgrounds, why our air forces operate the way they do, and as we go forward and face new challenges that we don't expect, what each party brings to the table and how we can continue to succeed as an alliance and strengthen our coalition endeavor. Grabe advance na sila mga kapatid. Kumbaga, ini-imagine na nila yung mga posibleng mga worst scenario mga kababayan at ginagawa nila ito ng solution kung paano nga ba ang kanilang magiging galaw kung paano nga ba sila a-action mga kapatid sa mga worst scenario. 'Di ba? Parang yun yung sinasabi ng Amerikano mga kababayan na kumbaga kino-consider na nila mga kapatid yung mga posibleng gawin ng China, kasi China naman talaga ang isa sa rason mga kapatid kung bakit may mga ganito tayo ngayon Aminin na po natin mga kababayan. Kumbaga mga kapatid, ina-anticipate na po nila dito yung mga posibleng worst case scenario mga kababayan at kanila na pong ginagawan ng strategy kung paano ito re-resolbahin. 'Di ba? Parang ganun po mga kapatid. At dito pa lang mga kababayan, talagang masasabi natin na sobrang advanced na po at sobrang intense na po mga kapatid ng mga training na tinitake ngayon ng ating mga Air Force. 'Di ba? Which is advantage ito mga kababayan para sa atin. Dahil wala pa man yung worst scenario mga kapatid, alam na po natin kung paano or ano yung dapat nating gawin
para mga kababayan, madepensahan natin yung ating bansa. Di ba? Napakagaling nito mga kababayan. Tuloy! Mahigit 2,500 na personnel ang makikibahagi sa Dami, 2,500. pagsasanay. Sa Philippine Air Force, 2,301 personnel. Grabe. Kasama ang mga air assets tulad ng FA-50, A-29B Super Tucano, AW-109 helicopters, S-76A, at mga S-70I Black Hawk helicopter. Mula naman sa US Pacific Air Force, 225 personnel at ang makabagong F-35 fighter jets. Grabe. Ito ang F-35 Lightning II, isa sa pinaka-advanced F-35 Lightning II. Sa pangalan pa lang mga kababayan, nakakatakot na Sa pangalan pa lang mga kapatid, alam mo nang mabilis to Kasi bilis ng kidlat. F-35 Lightning II. Ito yung specs niyan mga kababayan. Ito ang F-35 Lightning II, isa sa pinaka-advanced na fighter jet ng Estados Unidos. Kaya pala nagtago talaga mga kapatid itong tropa ng China. Kasi mga kababayan, napaka-advanced pala. Isa po ito sa mga advanced na mga fighter jets ng bansang Amerika. Tapos dinala dito sa Pilipinas at pinalipad mga kapatid sa himpapawid po ng West Philippine Sea. Kaya itong China mga kababayan, siguro alam na nila. Siyempre nag-research din yan mga kapatid. Alam na siguro nila na hindi basa-basa itong eroplano na ito. Kung kaya't mga kababayan, mas pinili na lang nilang manahimik kumpara sa manggulo. Dahil baka alam na rin nila mga kapatid kung ano yung kanilang sasapitin kung sakaling sinubukan nilang manggulo mga kababayan dito nga sa isinagawang joint patrol ng bansang Amerika at Pilipinas. Tuloy! Isa itong 5th generation aircraft na may kakayahang lumipad sa himpapawid na hindi agad 5th generation pa lang yan mga kababayan, pero ewan ko, nagtago na ang China. nadidetect ng radar. Mayroon din itong kakayahan na magsagawa ng precision strike mission kahit sa pinakadelikadong airspace. Grabe mga kapatid, ganong kalakas mga babayan, itong F-35 fighter jets ng bansang Amerika. No wonder mga kababayan kung bakit napakatahimik po ng isinagawang joint patrol ng US at ng Pilipinas. Kasi nga mga kapatid, intimidated ang bansang China dito sa eroplanong ito. Kasi kung eroplano lang natin yon mga kababayan, panigurado nun mga kapatid, binubuntutan na po yon ng mga fighter jets ng China. Pero dahil mga kababayan, ito yung kasama ng ating mga fighter jets mga kapatid, medyo nag-alangan talaga itong bansang China. At baka siguro mga kapatid, naiisip na nila, hindi na didetect ng radar yan. Hindi natin alam kung saan manggagaling yan, kung sakaling atakihin tayo yan. Kaya dito na lang siguro tayo, huwag na tayong manggulo, hayaan na natin sila. Talay! Ito rin ang unang pagkakataon na idineploy sa Pilipinas ang F-35 Lightning II ng US para sa pagsasanay. First time mga kapatid na inilapag ito sa Pilipinas. Kaya nung nalaman siguro ng China, nabahala. Siguro nagbigay ng utos si Xi Jinping. Nako, nandyan pa naman yung dalawa nating aircraft carrier. Baka malagay sa alanganin yan pagka ginulo nyo yung joint patrol nila. Manahimik na lang muna kayo dyan. At baka bigla kayong pasadahan ng isang beses yan, lumubog agad yung ating pinakamalaking aircraft carrier. Kasi nga mga kababayan, itong aircraft carrier ng China ngayon na Shandong at Xiaolong yata yun mga kapatid. Nandyan po ngayon banda mga kababayan sa may West Philippine Sea. Paikot-ikot po mga kapatid. Ngayon, kung sakali mang sinubukan siguro nilang bastusin itong joint patrol mission mga kapatid ng Amerika at Pilipinas, baka mapasadahan itong kanilang mga aircraft carrier. At baka mapasama pa mga kababayan itong mga aircraft carrier ng China. Kaya mas pinili na lang nila mga kapatid na manahimik na lang kumpara sa magkaroon ng encounter mga kapatid itong tropa ng Pilipinas at Amerika laban dito sa bansang China. Diba? Mas pinili na lang nilang manahimik kaysa manggulo pa. At baka mapasama pa sila mga kababayan pag nagkataon.
Pag minalas-malas sila. Tuloy. Isa itong stealth technology o may low radar signature, multi-role combat capability at may advanced cockpit. Kumbaga mga kapatid, parang kahalintulad na rin siguro ito doon sa stealth bomber ng US. Kasi yung mga ganyan mga pangalan, mga stealth, talagang mabangis yan mga kababayan, na klaseng eroplano. At alam niyo naman mga kapatid kung gaano kalalakas talaga itong eroplano ng US. Diba? Kilala na po sila mga kababayan pagdating dito sa kanilang mga fighter jets. Dito pa lang stealth na klaseng jet fighter ito mga kababayan ng US. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po talaga ito basta-basta at kumbaga deadly mga kababayan. No, itong fighter jets na ito ng Amerika, kung kaya't mga kapatid, isa ito sa naging rason kung bakit ang China po ay biglang nawala mga kababayan at nagtago. Salay. At may data sharing na kayang makipag-ugnayan sa iba pang US at Allied Forces asset. Tututukan sa pagsasanay ang asymmetric warfare, force projection at area denial, at pagpapaigting ng interoperability ng dalawang bansa sa harap ng hamon sa rehiyon, lalo na sa South China Sea. Di ba mga kapatid? I mean, lahat ng mga ganito mga drills, exercises, or mga joint patrol, no, naging posible lamang ito mga kababayan matapos po magkaroon ng tension, no, diyan sa may WPS. Siyempre mga kapatid, nakikita po ng Amerika na medyo inaalipusta na tayo. Hindi lang medyo mga kababayan, talagang inaalipusta na po tayo ng China. At siguro grinab na rin talaga ng US yung opportunity mga kapatid na kung saan yung nakaupo ng presidente ngayon ay hindi na pro-China. Dati kasi mga kapatid, tinataboy na po ng administrasyon ni Digong itong bansang Amerika. Kaya ngayon, nung nakita po ng Amerika mga kababayan na nasa katinuan na po yung ating nakaupong presidente ngayon, grinab na po agad nila yung chance na, dito na kayo, balik na kayo sa amin. And yun naman talaga mga kapatid ang naging option talaga ng ating presidente, no, para maproteksyonan yung West Philippine Sea. Mas pinili talaga ng presidente mga kababayan na lumapit sa dating kaalyado kumpara mga kapatid sa ipagpatuloy ni PBBM yung alyansa ng Pilipinas at China. Dahil mga kababayan, nakita siguro ng presidente na hindi talaga maganda ang ginawa ni Duterte, no, noong makipag-kasundo siya sa China. Dahil imbis na ma-save natin yung ating teritoryo, ay mas lalo pa itong nalagay sa kompromiso. Dahil nga pumapayag na si Digong, no, na bugaran yan ng tropa ng China. Kaya ang presidente nagdesisyon na lang, pabalikin na natin ang US dahil US lang ang makakatulong sa atin, no, dito sa suliranin natin laban sa bansang China. At yun mga babayan, masasabi natin good move talaga ang presidente natin dyan. Tuloy. So we're here to learn from each other for interoperability, mostly. Humble pa no? We are here to learn from each other. Pero ang totoo mga kapatid, tayo, no? Yung Air Force natin ang mas maraming matututunan dito sa mga kano na ito. Kasi mga kababayan, mas advanced sila Di ba? Yun po ang totoo dyan mga kapatid. In terms of mga taktika, no, mga plano, no, strategy, plano na, strategy pa. Di ba? Advanced sila mga kapatid. Siguro, meron silang kaunting matututunan sa atin, pero sa kanila talaga mga kababayan, sa kanila talaga tayo mas may maraming matututunan. Dahil experiensyado na itong mga kapatid itong mga tropa ng Amerika Sanay na po ito mga kababayan No, pinapadala na po ito kahit saan-saang mga bansa mga kapatid na merong giyera at merong tawag nito, merong military base ang bansang Amerika. Di ba? Itong mga tropa natin, no, naniniwala ako na meron din silang masishare na mga kaunting mga tips and idea dito sa Amerikano.
Pero mga kapatid, ang mas may benefits talaga dito, kung tutuusin, tayo talaga. Dahil nga mga kababayan, sa gamit pa lang eh. 'Di ba? Sa gamit pa lang, no? Sa eroplano pa lang mga kababayan, dito na natin pagbasihan. Sobrang advanced yung kanilang eroplano, samantalang yung sa atin yung mga normal lang na mga eroplano mga kapatid. So diyan pa lang may difference na eh, no? And malaking bagay na rin ito in preparation nga mga kapatid sa ating plano na bumili ng mga makabagong multi-role na fighter jets mga kababayan. Isang bagay po mga kapatid na kung saan masasabi natin advantage ito, no, sa ating mga Air Force dahil wala pa man yung eroplano na yun mga kababayan, dito po no, medyo nasasanay na po sila mga kababayan, no, na gumamit ng isang multi-role fighter jets dahil itong eroplano na ito ay multi-role fighter jets nga ito mga kapatid. Hindi lang multi-role, stealth pa mga kababayan. Di ba? Pang malakasan, no? So, masasabi ko dito, no, napakagandang desisyon, no, ng ating gobyerno itong ginawa nilang ito mga kapatid. Kung saan nagkakaroon po ng chance yung ating mga yung ating mga tropa na matutunan at ma-experience itong mga ganitong klaseng drill mga kapatid. 'Di ba? Kasi nga mga kababayan, for the longest time, no, 6 years mga kapatid, na wala po talaga. As in 0-0 mga kababayan, yung ating sandatahang lakas. Kasi nga walang mga ganitong exercises eh. Kulang na nga tayo sa kagamitan, behind na nga tayo pagdating sa teknolohiya mga kapatid, ng mga makabagong armas na pandigma. No, wala pa tayong mga ganitong mga trainings, 'di ba? Kumbaga, luging-lugi talaga eh, no? Kahit saang anggulo, luging-lugi talaga yung ating tropa noong kapanahunan ni Tatay Diggs nyo. And alam niyo naman mga kababayan na ang technology po ay sobrang bilis po, no? Mag-upgrade yan. Every year may mga bagong mga technology na nadi-discover, no? Lalo na dito mga kapatid, sa mga kagamitan na pandigma mga kababayan. And kung wala tayong mga ganitong exercises mga kapatid, kung wala tayong mga ganitong kaalyadong mga bansa na merong mga malalakas, no, na mga ganitong gamit, wala talaga, no? Mananatili tayo sa mga makalumang sistema at mga estilo, 'di ba? Kung sakaling girahin din ng China, kawawa talaga tayo. Which is yun naman talaga ang gusto ng China, no? Kaya ayaw nilang Amerika na lumalapit dito sa Pilipinas mga kababayan dahil ayaw nga nila na mabuksan ang isip ng ating tropa, no, pagdating sa mga ganitong klase ng mga kagamitan mga kapatid. Dahil gusto nga ng China na manatili tayo doon sa mga makalumang mga alam natin. Yun naman talaga ang totoo mga kababayan, no? Kaya galit na galit itong China sa Amerika dahil nakikita nila meron ng nangyayari, no, sa tawag nito, sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Unti-unti na silang nakakasabay, no? Mga susunod na taon yan magkakaroon na rin yan sila, no, ng mga fighter jets, no, tulad nitong mga fighter jets na meron ang bansang Amerika. Mas mahihirapan na tayo, no? Mas mahihirapan na tayong lusubin itong Pilipinas pagdating ng araw. At mas lalo pang dumadami itong mga kakampi nilang mga bansa. Paano na tayo niyan? No, dapat gumawa tayo ng paraan. No, dapat gumawa tayo ng mga propaganda para mapatalsik itong kasalukuyang presidente nila na isang pro-America. Diba? Ganun yan Pero mga kapatid, no, wala na pong magagawa ang China dyan. Bukas na po, no? Bukas na po ang isipan ng bawat Pilipino ngayon sa totoong ginawa ng China sa ating teritoryo. 'Di ba? Maliban na lang siguro mga kababayan doon sa mga kababayan nating mga pro-China na nabibili po ng pera ng China. Pero sa mga Pilipino, mga majority ng mga Pilipino mga kapatid, alam na natin kung ano ang totoo, 'di ba? At alam na rin natin kung paano tayo, no, sinira ng bansang China. 'Di ba? Ginawang sugarol ang mga Pilipino, 'di ba? Kung ano-ano ng mga katarantaduhan pinasok ng China dito. Ngayon ang tanong na lang diyan mga kababayan, papayag pa ba tayo na maulit 'yon?
Siyempre, hindi mga kababayan, no? Hindi talaga tayo papayag. Kaya ngayon mga kapatid, suportado po natin ang ginagawa ng ating presidente. Dahil alam natin mga kababayan na sa landas po na tinatahak ng Presidente Marcos ngayon ay patungo po tayo, no, sa isang magandang bukas. Siguro, normal lang naman na dumaan tayo sa mga ganitong krisis, no? Kasi nga mga kapatid, kabilaan po no? Kabilaan po ang giyera ngayon. And yung tawag nito, alam niyo naman ang domino effect mga kababayan pag tumaas ang langis. 'Di ba? Isa po 'yan sa pangunahing tawag nito. Kumbaga, yan po yung nagpapaikot mga kapatid sa ating ekonomiya dito, no? Yung langis. Ngayon pag mahal ang langis, talagang nagkakaroon tayo dito ng matinding inflation mga kababayan dahil apektado lahat no? Transportasyon, no? Tapos yung mga makina na gumagamit ng langis, apektado. Kung mahal ang langis, mahal ang puhunan, no, ng ating mga negosyante, syempre mga kababayan, mahal din ang presyo ng kanilang mga binibentang produkto. 'Di ba? Pero later on, pag nabawi natin yung West Philippine Sea na yan, 'di ba? At makapag-drill na tayo ng langis diyan mga kapatid. Napakalaking ginhawa po niyan para sa bansang Pilipinas. Yan po ang totoo dyan mga kababayan. Anyway, tuloy natin to. In the within visual range environment, fighting BFM together, so basic fighter maneuvers, how to best employ each our own fighters, and what we can learn from each other while we're doing that, and that's what we're here to do. This is, yes, I think it's the first time that the F-35s is gonna join. Ito, napanood na ito kahapon mga kapatid. Anyway guys, no, halos inulit na rin naman na yung balita dito Ang hindi lang siguro natin napag-usapan kagabi is kung gaano kalakas, no? Or nitong nakaraang video natin, kung gaano kalakas itong F-35 fighter jets ng bansang US. Kaya po kinontent natin ito ngayon mga kapatid. At least mga kababayan, nakita natin na marunong din makaramdam ng takot ang China. 'Di ba? Naglatag sila ng aircraft carrier nila diyan sa may bandang West Philippine Sea. Pinasok din ng US mga kababayan itong kanilang aircraft carrier dito sa loob ng ating bansa. Ngayon, kumbaga mga kababayan, parang sinusubukan ni President Donald Trump no, parang sinusubukan niya itong China Tingnan nga natin kung talagang papalagtok kung sakaling ipadala ko tong aircraft carrier ko diyan sa loob ng Pilipinas. Tingnan nga natin kasi pag wala kami diyan, parang ang tapang-tapang ng China tingnan natin ngayon kung papalagan niya to. Kasi pag pinalagan niya to, bahala na si Batman. Ay, nako. Huwag niyo po sana kalimutan mga kapatid na i-like yung ating video, no, para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan ng inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang. Adios.